Philippines Coast Guard, dideploy ang mga barko at eroplano para protektahan ang Malampaya at ang bagong tuklas na gas field sa West Philippine Sea. At, Armed Forces of the Philippines tutulungan ng Canada kung paano hadlangan ang mga banta laban sa cybersecurity threat. Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang mas mahigpit na seguridad para sa Malampaya East 1, May 1, kasunod ng pagkakatuklas sa natural gas sa lugar. Sinabi ni Commodore J. Terrila, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, na estratehikong ilalagay ng PCG ang mga asset nito, kabilang ang 77 metro at 44 na metrong mga sasakyang pandagat, pati na rin ang mga sasakyang panghimpapawid, upang protektahan ang bagong tuklas na gas field. Ang PCG, AFP, DO, at ang Philippine National Oil Company ay nagtutulungan upang matiyak na mas maraming panglangis ang matatagpuan sa mga lugar sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, kabilang sa deploy ay ang 77-meter vessels at ang 244 na meter vessels, at mga aircraft ng PCG, para masiguro na mapapangalagaan at mapoprotektahan ang bagong tuklas na lugar kung saan meron itong mataas na deposito ng natural gas. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., noong Lunes ng umaga na mayroong makabuluhang pagtuklas ng natural gas sa May 1, na umano'y maaaring magpapalakas sa supply ng gas sa bansa. Sa isang pahayag sa video, sinabi ni Marcos Jr., na ang May 1 ay naglalaman ng humigit kumulang 78 bilyong cubic feet ng gas. Katumbas ito ng humigit kumulang 15 bilyong kilowatt-hour na kuryente sa isang taon na kayang magtusto sa 5.7 milyong Pilipino, 9,500 gusali, o halos 200,000 paaralan sa isang taon. Ang May 1 ay matatagpuan mga 5 kilometro mula sa kasalukuyang plataporma ng Malampaya. Ayon pa sa PCG, muling isaayos ang mga ari-arian nito upang matiyak ang patuloy na presensya sa lugar. Dagdag pa ng PCG, magiging mas produktibo na ang hanay ng Philippine Coast Guard sapagkat estratehikong i-deploy at iaayos ang kanilang asset para maprotektahan ang May 1. Kinilala rin ni Terrila ang patuloy na mga hamon sa seguridad sa West Philippine Sea, at binanggit ang agresibong pag-uugali ng China sa karagatan. Ang pagkakatuklas sa Malampaya ay inilarawan ng DO bilang makasaysayan at potensyal na makapagpabago sa sektor ng kuryente ng bansa. At sa ibang balita, AFP sasanayin ng Canada kung paano hadlangan ang mga banta laban sa cybersecurity threat. Magbibigay ang Canadian Armed Forces Cyber Command ng 5 araw na kurso sa pagsasanay sa cybersecurity sa mga katuwang na tauhan ng militar ng Pilipinas. Ang Military Cybersecurity Operations Course ay tatakbo mula ika-19 ng Enero hanggang 23. Ang Military Training and Cooperation Program ng Department of National Defense ang siyang nag-i-sponsor ng aktibidad. Ang Canada ay nakikipagtulungan sa Department of National Defense ng Pilipinas sa paghahatid. Sinabi ng mga opisyal ng Canada na ang kurso ay bahagi ng mas malawak na pakikipag-ugnayan sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa sa Indo-Pacific. Ang kurso ay nagbibigay ng panimulang pagsasanay sa defensive cyber operations. Nakatuon ito sa mga praktikal na kasanayan sa pagtukoy, pagtatasa, at pagtugon sa mga malisyosong aktibidad sa cyber na tumatarget sa mga network ng gobyerno at militar. Ang mga kalahok ay magmumula sa Armed Forces of the Philippines Cyber Command at sa Philippine Army Signal Regiment Cyber Battalion. Kasama rin sa kurikulum ang pagtuturo ng batas. Sinusuportahan ng Office of the Judge Advocate General ang elementong iyan. Saklaw nito ang mga lokal at internasyonal na balangkas ng batas para sa mga operasyon sa cyber. Saklaw din ito ang mga umuusbong at kasalukuyang isyu sa batas sa cyber. Sinabi ng Canada na ang pagsasanay ay naaayon sa dokumento ng patakaran sa depensa. Itinakda ng dokumento ang mga prioridad na kinabibilangan ng kahandaan sa cyber at mga pakikipagsosyo. Iniugnay din ng Canada ang pagsasanay sa estratehiya nito sa Indo-Pacific. Kamakailan lamang ay pumirma ang Canada at Pilipinas ng isang kasunduan sa katayuan ng pagbisita sa puwersa ng Canada-Philippines. Inilarawan ng mga opisyal ng Canada ang kasunduan bilang isang hakbang na nagbibigay daan sa mas malapit at mas mahuhula ang kooperasyon sa depensa.
Ang kursong cyber ay kasabay ng mas malawak na kooperasyon sa ilalim ng programa sa pagsasanay at kooperasyon ng militar. Ang programa ay kumakatawan sa pangunahing mekanismo ng Canada para sa pagsasanay sa depensa at pagpapaunlad ng kapasidad kasama ang mga piling kasosyong hindi miyembro ng NATO. Pinamumunuan ng Canadian Armed Forces Cyber Command ang mga operasyong cyber sa buong Canadian Armed Forces. Pinamumunuan din ito ang electronic warfare at nagbibigay ng senyales sa mga aktibidad ng panektik. Ang command ay may mga responsibilidad na kinabibilangan ng pagprotekta sa mga digital system ng Canada at pagsuporta sa mga operasyon ng Canadian Armed Forces sa loob at labas ng bansa. Ang paghahatid ng kurso ay sumasalamin sa lumalaking atensyon ng mga organisasyon ng depensa sa pagsasanay at kolaborasyon sa cybersecurity. Ang mga network ng militar at mga sistema ng gobyerno ay naharap sa tumataas na antas ng malisyosong aktibidad sa cyber nitong mga nakaraang taon. Maraming bansa ang nagpalawak ng mga defensive cyber unit at nagpakilala ng mga bagong pipeline ng pagsasanay.